na patuloy na ibinibigay sa atin. Alam naman natin na ang bawat isa sa atin ay may katalinuhan, di ba? Hindi lamang sa pag-awit, maging sa school, sa pagtatrabaho, sa ginagawa natin lahat tayo ay binigyan ng katalinuhan ng Panginoon. At ito ay isang biyaya, di ba? Kahit hindi natin aminin, ito ay gift ng Panginoon. Ito ay yung wisdom na ito, skill, di ba? Kaya, pero mas higit ang katalinuhan na ibinibigay ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Kaya nga, kung tayo ay patuloy na nag-aaral ng kanyang salita, ito ay dumadagdag ang ating katalinuhan. Hindi lamang habang nagbabasa ka, bagkus ay nandoon yung patuloy na paghingi natin ng paggabay sa Panginoong Diyos. At hindi lamang iyon, yung tulad nga nung nabanggit ko kanina, yung moral law, yung mga kautusan, mga promise, yung sa 5 books ni Moses, ito yung Torah na sinasabi. Pero pagdating doon sa poetry and proverbs, ito yung wisdom, yung moral law application na. Kaya kung mapapansin niyo kung bakit ganoon ang mga pagsasalarawan, pagsasalita ni Haring David at ganoon yung pagbibigay ni King Solomon, yung pagbabahagi niya ng mga salitang iyon. At mapapansin natin, itong aking tatalakayin, itong Psalms ay alam naman natin na ito'y kinolekta ni Haring Solomon. Ito'y makatagpuan doon sa 1 Kings chapter 4, 29 and 34, na kinolekta niya yung mga proverbs, kasabihan, na karunungan upang kanyang maibahagi sa mga tao. At hindi lamang iyon, siya ay naging pagpapala, maging sa mananampalataya at hindi. Dahil dinadayo siya ng mga tao noon. At ito ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya ito ang ating pag-aaralan ngayon. Yung ibig sabihin ng Proverbs ay, isa sa mga ibig sabihin niya ay to be like and to rule. To rule sa ating buhay. Yun yung salita. Kaya kung mapapansin natin, yung kanyang pagsasabi rito, basahin ko sa ESV, the Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity, to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance. Verse 6, to understand a proverb and saying, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom. Bakit po yung title ko ay the foundation for gaining wisdom? Pero yung nakalagay naman sa verse 7 ay the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Bago po yun, tayo muna ay manalangin. Muli, dakilang Diyos na sumasalangit, purihin ka, sambahin ka. Nawa, O Diyos, sa pagbabahagi ng salita ngayon ay samahan niyo po ako, maging maliwanag po ito, nang ayon sa iyong naisin, ikaw ang mapapurihan, O Diyos. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang bawat makikinig, hindi lamang po dito, maging sa media ay ikaw, pahintulot mo maging malinaw po ito, O Diyos, at ikaw ang siyang patuloy na mapapurihan. At yung mensahe ay, the fear of the Lord is the beginning of knowledge to gain godly wisdom, na marapat nating hilingin sa Diyos
upang ang bawat isang sumasampalataya ay magkaroon nito. Hindi lamang knowledge, bagkus through knowledge at godly wisdom. Yun na rin po yung unang puntusin ko, at makikita natin the foundation for gaining wisdom. Bakit ganun? Yung foundation of gaining wisdom. Yung word kasing gain yan nilagay ko, it means to get something useful in a positive way. Yun po yung pagkakatingin ko doon. Wisdom, makikita natin doon kung titingnan po natin yung sa Hebrew niya, yung wisdom po, makikita natin doon yung word na chokma, meron din siyang bina, understanding, at yung pagdating puro sa ibang salin niya, yung bina is intelligence, at pagdating puro sa iba, nakalagay doon ay wisdom, na ang salin po sa English ay skill. Kaya, wisdom tapos skill, paano nangyari yon? Pag may knowledge ka, paano mong i-apply ito sa magitan ng iyong skill na ibinigay ng Panginoon? Yung katalinuhan para ito ay i-apply sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At bakit ganoon ang aking titulo? Kung papansinin ninyo, yung word dyan na to know, to receive, to give, let the wise to understand. Yung word pong pang-ukol to. Maaring sabihin natin na, dahil yan doon sa Proverbs ni Solomon, maari nga. Diba? Yung word kasi niya, yung to, para, upang. Sa Tagalog, yung word kasi upang. Sapagkat, yun, sa verse 7, upang marinig din nila matalino at lumago sa kaalaman. Kaya yung pang-ukol pong yun ay makikita natin, kung titingnan natin pagdating doon sa verse 7, bakit biglang hiwalay yung the fear of the Lord is the beginning of knowledge, semicolon, fools despise wisdom and instruction. Sa ibang salin po, meron siyang but, sa Nasbi ata yun, merong but. Tingnan ko po Huwag po kayong mainip. Yan. Hindi naman po ako alis dito. Saka, ayos lang po yung pag-upo. Ayan. Yun, yung doon po sa the fear of the Lord sa King James New King James ay merong but. Yung sa net merong but. Pero sa NASB at ESB po ay pareho siyang semicolon lang. Pero ito ay nagsasabi na contrast din. Kaya sinasabi ko na ang the fear of the Lord is the beginning of knowledge ay pagkakaroon ng wisdom. Yung word niya, to know wisdom. At yung contrast niya di ba? The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom. Hindi naman sinabing despise knowledge, bagkus wisdom. Katalinuhan. Ano ba yung makikita natin dito na katalino ang sinasabi ng may akda? Yung makikita natin dyan, yung wisdom ay isang wisdom and instruction. Ito yung ayaw ng fools. Wisdom is skill given by God in order to apply knowledge. Nais niyang iparating na ang knowledge ay pasimula pa lamang.
at may nais pa siyang patunguhan. Yung verse 2, pagdating doon sa verse 2, to know wisdom and instruction. Ano pa? To understand, maunawaan mo ang kanyang salita. At magkaroon ka ng kaunawaan sa mga bagay na ito. Kaya kung magkakaroon ka ng takot sa Panginoon, hindi lamang ito yung takot, yung dread, hindi po ito takot na ganoon eh. Ito yung takot na kung saan ay nagkakaroon ka ng paggalang, respeto sa Diyos. Bakit? Kung inyong matatandaan sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katalinuhan, buhat sa wala, nilikha niya ang langit, nilikha niya ang lupa, nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pangangailangan ng tao bago niya nilikha ang tao. Nandoon na lahat ang pangangailangan ng tao, unang tao, bago niya ito likhain. At paano ka magkakaroon din naman ng takot? Tandaan natin, yung testing, doon sa chapter 2, verse 7, ibinigay ang command kay Adam para siya ay tingnan kung susunod sa kanya. Testing ito ng kanilang loyalty sa Panginoon. Huwag mong kakainin yung prutas na sa gitna, na nandun yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ito yung testing sa kanila. Pero pagdating doon sa sa chapter 3, nagkaroon sila ng pagkakasala. At ito, sino yung may karapatan para sila ay i-judge? Ang Panginoon. Pinalaya sila sa Eden, pero hindi lang sila basta pinalayas doon eh. Hindi lang sila pinatay agad. Bagat sinabing kayo'y mamamatay, nawala yung relasyon. Ito yung patuloy na makikita natin. Yung pagmamahal ng Diyos. Bagamat mayroon siyang paghuhusga, meron din patuloy yung kanyang pagmamahal sa tao. At mula noon, nagkaroon na ng pagkakasala ang lahat ng tao. Lahat ay naging marumi na sa tingin ng Panginoon. Pero parang wala na pag-asa, kasi si Eve bumagsak, parang nagtago sila, alam nila sila yung nagkasala, pero parang lumayo pa sila sa Panginoon. Pero sino yung lumapit? Hinanap sila ng Panginoon. Ganoon ang mapagmahal, ganoon ang biyaya ng Panginoon. At makikita natin pagdating doon sa chapter 4, dalawa pa lang yung anak nila, yung isa pinatay na. Pinatay na ni Cain yung kanyang anak. Parang pagdating doon ay talagang wala nang puro, makikita natin, puro hanggang doon sa chapter 11, sabi niya, puro masama na yung gawa ng tao. Pero meron pong hint pagdating doon sa chapter 4 ng Genesis, kung mapapansin natin. Sa Genesis chapter 4, bago po mag 5, sa verse 25, and Adam knew his wife again, and she bore son and called his name Seth. For she said, God has appointed for me another offspring instead of Abel. For Cain killed him. To Seth also a son was born, and called his name Enos. At that time, people began to call the name of the Lord. Pag binabasa natin ang kanyang salita, minsan parang napakasama na mula ron sa chapter 3 na nagkasalita sila hanggang doon sa 11. Pero nagbigay po ng hint ang Panginoon doon sa 4:25 na may pag-asa. 'Di ba? Kaya patuloy nating aralin ang kanyang salita. Kaya
hindi minsan, ako nga, sabi ko, hindi ko to nakita noon, pero doon pa lang pala nagbibigay na ng pag-asa ang Panginoon. Kaya, kahit anong sama ng tao, o anong pa man ang kanyang pagkakamali, lagi tayo man, bilang nakakilala sa Panginoon, laging may pag-asa. At nangyayari yon sa magitan din, nung nandun din, sa pagbibigay natin ng pag-asa sa taong ito, ay patuloy natin siyang ipinapanalangin. Kung mapapansin nyo, ganun din yung pagpapasalamat ni Apostol Pablo sa chapter 1 ng Efesos sa verse 17. Sabi niya that the God of the Lord of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kaya patuloy nating kilalanin yung Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Yung knowledge, alam naman natin na ito yung understanding of information. Hindi pa siya application. Understanding pala siya ng aplikasyon, ng mga nakalap mong mga salita. Hindi pa siya yung pinaka totoong, oo, nagkakaroon ka ng nakakakalap ka ng mga impormasyon, pero paano mo ito ilalapat sa buhay, o ikaw man ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, paano mo itong ilalapat sa iyong buhay kung hindi ka bibigyan ng katalinuhan? Una muna, siyempre, tayo ay dapat magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Dahil sa pamagitan noon, may takot ka. Tatakot ka kasing magkamali sa pag-handle ng kanyang salita at sa pamumuhay mo, ay natatakot ka rin. Sabi nga to know wisdom and instruction, to understand words of insight. At ano pa, sa verse 3, to receive instruction. Instruction, ito yung discipline mo, yung pag-aaral mo, sa training mo, na yung tamang practice mo, at sa pagkokorek din sa iyo. Sino ba ang magkokorek sa iyo? Kung binabasa mo ang salita ng Panginoon, ito rin mismo ang magkokorek sa iyo. Pag nakita mo, suplado pala ako, dapat kong baguhin ito, hindi ito ayon sa Panginoon. Di ba? Pero ewan ko kung meron dito. Meron din yun dito to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity. Makikita nyo rin yan sa Proverbs 6:23, yung sabi ro for the commandment is a lamp, and the law and the light, reproofs of instruction are the way of life. Hindi na kailangan ibang tao ang mag-correct sa iyo kung binabasa mong palagi ang kanyang salita. Hindi lamang iyon So 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and the light into my path. Kaya palagi nating basahin, aralin ang kanyang salita na may paghingi ng tulong sa banal na Espiritu. Insight and understanding, ito po yung abilidad na ibinigay sa inyo para mag-grasp mo yung kung ano yung sitwasyon ngayon, yung para ikaw ay mag-draw ng conclusion, para ano ba ito sa lahat ng mga ito habang iniisip. Lahat yun ay makikita natin sa kanyang salita. At ikaw ay magkakaroon ng tamang pagpapasya sa mga bagay, sa sitwasyon, mahirap man ang sitwasyon mo o hindi,
paliliwanagin ng Panginoon yon dahil ang kanyang salita ay liwanag at ilaw. Ang pinaka madaling paliwanag doon yung bang able to discern yung good and evil. Ito yung makikita natin doon kung paano yung mga hari noon dapat sila ay magkaroon ng sipi ng salita ng Diyos. Ito'y kanilang isusulat pa noon para magkaroon sila ng kopya. Makikita natin yan sa Deuteronomy 17. At makikita rin natin diyan, 'di ba, yung wise dealing. Ito yung proper treatment mo sa ibang tao. Nakikita mo siya bilang tao, bilang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hindi mo siya imamarites. Hindi mo siya, pag nakatalikod siya sasabihan mo ng hindi maganda. Kaya, minsan nangyayari talaga yon. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng paraan para magsisi agad sa mga bagay na ito. Ganoon kabuti ang ating Diyos. Yung makikita pa rin natin diyan, 'di ba, yung righteousness. Ano ba yung righteousness na sinasabi rito ni Solomon? Ito yung kumukonforme ka doon sa kanyang salita, sa standard niya kung ano yung makatwiran. Makikita rin natin dyan, yung susunod dyan, yung justice. Ano ba yung justice na yan? Ito yung sinusunod mo, yung proper na pattern ng Diyos kung paano siya inilalapat yung desisyon kung ang tao ay nagkamali sa iyo, kung nagkamali ka rin sa kanya. Siyempre, pagka nagkamali ka sa kanya, nandun na agad ang desisyon mo na humingi ng tawad. At yung word pa dyan na prudence. To give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth. Pang youth kasi, kwan yan pabugso-bugso yan, pabigla-bigla yan Kaya, patuloy nating basahin ang kanyang salita. Kaya, salamat sa Panginoon sa kanyang salita na ito na ibinahagi ni Solomon. Understand knowledge, understanding of information, discretion, ability to correct decision. At pagdating doon sa verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, beginning of knowledge. Fools despise, hinamak, yung wisdom and instruction, yung tagubilin, yung instruction. Kung mapapansin natin doon sa verse 8, sabi, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama. Huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina. Ito yung hinahamak ng mga fools. Minsan talaga naman dumarating sa atin yung mga parting ganon. Pero habang tayo ay nagsasaliksik ng kanyang salita at sinasabi natin na tayo ay may takot sa Diyos, hindi ba iisipin mo rin, hindi lamang yung salita ng iyong magulang, ng iyong nanay at tatay, bagkus
ang kanyang salita. Dahil dito ang Proverbs, kung paanong sinasabi niya sa kanyang mga salita dito, itinuturing nung may akda na anak niya ang kanyang sinasabihan. Yung word kasing my son, siya ay tinuturing niyang ama ng kanyang mga sinusulatan. Kaya, salamat sa Panginoon. Hindi lamang dapat tayo magkaroon ng takot sa Kanya, bagkus ay yung Kanya ring salita. Nung ang Kanyang salita ay ibinigay doon sa Exodo 20, verse 18, nung nagsalita ang Panginoon, ay nagkaroon ng kidlat, thunder, at ibinibigay niya na yung kanyang salita. Yung mga tao rito, yung mga Israelita, sila ay nanginginig. Ayaw na nilang magsalita ang Panginoon. Gusto nila si Moses na lang ang nagsabi. Sa kabutihan ng Diyos, ganoon ang ginawa. Sabi sa Exodus 20:20, and Moses said to the people, "Do not be afraid, for God has come in order to test you, in order that the fear of Him may remain with you, so that you may not sin." Bakit ibinigay ang 10 utos? Para hindi sila magkasala. Pero nagkakasala pa rin sila. Tingnan natin, yung pagsasalin mula doon sa verse sa pagtatapos ng Exodo, dahil hindi nila nagagawa talaga, sila ay nagkakasala. Nagkaroon ng temporary provision ang Panginoon. Kumuha ka ng ganitong tupa, ialay mo para sa iyong kasalanan. Mas lalo ngayon, di ba? Yung kanyang bugtong na anak ang nag-alay ng kanyang buhay para tayo ay iligtas. Hindi na tayo yung kung nagkasala ka ay tamaan ka agad ng kidlat. Gusto nyo ba yon? Ayaw natin yun. Di ba? Ganoon kabuti ang ating Panginoon. Na kung sampalatayanan mo ang kanyang bugtong na anak, na siyang magpapaliwanag sa iyo ng kanyang salita, na walang ibang magpapaliwanag, walang ibang magpapakilala sa Diyos Ama kundi siya na nasa sinapupunan ng Diyos. John 1:18 at sa Luke 10:22, walang bibigay, walang nakakakilala sa Ama kundi ang bugtong na anak, at walang nakakakilala sa anak kundi ang Diyos Ama. Hindi lamang iyon. Pagdating pa doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by means of me. Kaya ang bawat isa sa atin dapat lumapit sa Panginoong Jesus. Kilalanin siya, sampalatayanan siya. Dahil lahat ng kanyang isinulat sa Bagong Testamento, sa New Testament, bagamat hindi siya ang nagsulat nito, yung kanyang mga apostol, nandoon, detalyado kung ano ang kanyang mga utos. At ano pa yun? Makikita natin na ang salita ng Panginoon, nandoon yung 10 Commandments. Hinati niya ito sa 2, sinamarize niya ito, yung 1 to 4. Love the Lord your God, siya lamang, huwag kang yuyukod, at ano ba? Yung pang-4, Sabat. Alalahanin mo ang Sabat. Ito yung sa chapter 22 verse 22 ng Matthew 27 yata na sabi niya, at ito ang pangunahin at dakilang utos. Love the Lord your God with all your soul, with all your strength, with all your mind. Nakapaloob puro yung 4 na utos. Yun ang first and great commandment. And the second one is, love your neighbor as yourself. Ito po ay tumutukoy doon sa pang-5 hanggang sa pang-10. Kaya patuloy nating basahin ang kanyang mga salita. Kaya
kung tayo ay magkakaroon ng wisdom, wisdom means living skillfully by God's standard in God's world. Kung ikaw ay isa ng mananampalataya, mayroon ka na nito. Huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Huwag mo nang hindi ka aayon sa kanyang salita. Tandaan natin, ang Diyos ay mahaba ang pasensya. Pero pag hindi mo na pinapansin siya, pasensya ka na, di ba? Ang standard ng Diyos ay dinedirekta ka. Sa kanyang salita at ang aksyon kung paano kang makikipag-relate sa iyong kapitbahay, sa iyong kapwa, sa iyong mga kaibigan, kung paano kang mag-aasawa, sa iyong bukasyon, sa mga trabaho mo, at sa partisipasyon mo sa komunidad. At ang nakikita dyan ay ang Panginoon. At isa yun, aalamin nila, bakit ganito ang taong ito? Bakit kakaiba siya? That is the time para ibahagi mo ang Kristo. Sabi nga siyang mga nagtitiwala sa Diyos ay rerespetuhin niya ang Diyos. Siyang rumirespeto sa Diyos, iibigin niya ang Diyos. Siyang umiibig sa Diyos, susundin niya ang Diyos. At yung mga sumusunod sa Diyos, hahanapin niya ang standard ng Diyos. Yaong mga sumasamba sa Diyos na naisin niyang magkaroon ng godly wisdom. Yung mga may pagkatakot na respeto sa Diyos ay magkakaroon ng maayos na pamumuhay sa magitan ng pagsunod sa pamantayan ng Diyos. Ang tanong, dinadalangin ba natin sa ating mga pag-iisa na masunod natin ang pamantayan ng Diyos? At saan natin makikita ang pamantayan ng Diyos? Hindi sa comics, hindi sa TikTok, hindi sa reel, sa kanyang salita. Totoo naman, pagka napunta ka sa TikTok, sa reel, consume na nito yung oras mo. Ay, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Diba? Aminin natin yun. Minsan, pag click mo lang sa isa, ay, oo, tawa ka lang ng tawa. Diba? Nangyayari din sa akin yun. Pero pag nahinuha mo na, ay, sayang yung oras ko. Diba? Ganun. Kaya, purihin ng Diyos. Nandun yung patuloy na pagpapaalala niya sa bawat isa sa atin. At, ikalawa, yung fools despise wisdom and instruction. Ito yung inaayawan niya Inaayawan niya yung verse 2 to 6. Ayaw niya yung verse 2 to 6, ayaw niya yung siya ay mabigyan ng, ayaw niya siya ay matuto ng karunungan, yung pangaral upang ang salita ang mga salita at ang pagkaunawa ay malaman niya. Ayaw niya ito. Ayaw niya tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katwiran, katarungan, pagkapantay-pantay. Ayaw niya yon. Upang mabigyan ng talino at walang muwang kaalaman at mabuting kapapasya ang kabataan. Ayaw niya rin yon. Hinahamak niya yung mga bagay na iyon. Yung verse kasi yung 7b, di ba? Despise wisdom and instruction. Ayaw niyang marinig din ang matatalinong salita ng Panginoon. Minsan, iniiwasan niyo ba yung Proverbs? Tandaan niyo, pag iniiwasan niyo yung Proverbs, matalino yung nagsulat nito. At lumago sa kaalaman, magtamo ng ang taong may unawa ng kahusayan upang umunawa ng kawikaan at ng pagsasalarawan ng mga salita at ng mga pantas ang kanilang mga palaisipan. Habang inaaral mo ang salita ng Diyos, binibigyan ka nito. Lahat tayo binibigyan nito. Lalo na kung sino
kung ikaw ay anak, sa verse 8 and 9, yung word kasing, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama. At huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina. May wisdom po ron. Sinabi yan ng kanyang salita. At bilang mga Kristiyano, kung papansinin natin, sino ba ang ating katalinuhan ngayon? Sino ba ang ating kaalaman at katalinuhan? Ang ating Panginoon. Basahin natin doon sa 1 Corinthians 1:24 at 1:30 na kung saan ay sinasabi ni Apostol Pablo rito, unang Korinto chapter 24 ay chapter 1 verse 24 at 30, ngunit sa kanila na mga tinawag maging sa mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Kung hindi mo kikilalanin yung daan patungo sa Diyos Ama, di ba? Sabi sa 14:6 ng John. At sa verse 30, subalit kayo ay na kay Kristo, Jesus na naging karunungan para sa